Hello po muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kabayan. Sana po hindi tayo nagigipit ng pamahalaan mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod mga kabayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan po tayo. Ito po matambay, matapang po at talagang tahasang sinabi po ng pamahalaan na patuloy po silang maglilingkod at susunod po at tutulong po sa gusto ng Interpol mga tambay. Kahit po hindi tayo miyembro ng ICC at hindi na po tayo miyembro at wala na pong jurisdiction sa ating bansa ang ICC, pero patuloy pa rin po gagawin po ng pamahalaan kung ano po ang gusto ng Interpol ay ibibigay po. Ibibigay po ng pamahalaan lahat ng gusto ng Interpol kahit po hindi tayo saklaw at walang jurisdiction sa ating bansa ang ICC. Ganyan po katindi ngayon. Batas na po, batas militar at parang martial law na po kahit wala pa pong declaration ng martial law. Parang martial law na po ang umiiral. Hindi na po kailangan ng batas. Mga bay, sila na po ang batas. Sila na po masusunod. Ito ba mga tambay, pakinggan po natin at komentuhan po natin. Gobyerno ng Pilipinas patuloy na tutulong sa Interpol sakaling may iba pang ipaaresto kaugnay ng kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Malacanang, Christian Yosores. Hindi mag-aatubili ang pamahalaan na ipatupad ang parehong proseso ng pag-aresto sa iba pang posibleng ipanakip kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tutulong pa rin ang gobyerno sa pagpapatupad ng posibleng iba pang warrant of arrest kung ang International Criminal Police Organization o Interpol ang hihiling sa pamahalaan. Sa ngayon, wala pa naman anyang natatanggap na anumang impormasyon ang palasyo kung mayroon pang mga darating na bagong arrest warrant sa Interpol. Ayon kay Castro, hindi naman kailangan matulad sa anyay drama ng pag-aresto kay Duterte ang sitwasyon kung kusang susuko sa mga otoridad ang iba pang posibleng padalhan ng arrest warrant ng Interpol. Magugulit ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat hindi na miyembro ng ICC ang bansa, kasapi pa rin ng Interpol ang Pilipinas, kaya obligado pa rin anya ang gobyerno sumunod sa ipapatupad at hihilingin ng organisasyon. Samantala, magiging abala naman sa iba't ibang aktibidad si Pangulong Marcos Jr. ngayong Huwebes. Kanina ay bumiyahe. Nakita niyo po mga tambay ang pamahalaan, no? Sila po mismo inaamin po nila na kahit daw po hindi na tayo miyembro ng ICC, pero susunod pa rin po sila sa kagustuhan ng Interpol. Saan po ba dadali ng Interpol? Yung sinasabi po, kung tama po yung sinasabi nyo. Saan po dadali ng Interpol ang uhulihin? Di po ba sa ICC? Di ba? Walang logic. Anong klase po yun? Hindi ka na miyembro ng ICC, wala na silang jurisdiction sa bansa mo, pero ipadadala mo pa rin doon yung kukunin na Interpol katulad ng ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte. Ibang klase po, no? Talagang, ano to? Diktador? Hindi ka na sumusunod sa batas? Hindi ka na nga saklaw at wala nang jurisdiction sa iyo ang ICC, pero gagawin mo pa rin. Ipadadala mo pa rin ang aarestuhin na Interpol para po dalhin sa ICC at doon litisin. Pero hindi na tayo saklaw nun. Ayon sa inyo, ayon sa Malacanang. Hindi po ba ginagago lang po tayo nito? Ginagago lang po tayo? Di po ba? Hindi kaya tayo ginagagot, ginagawang tangat bobo po ng Pangulo? Mismo sa kanila nang gagaling ang release nila. Hindi na tayo miyembro, hindi na tayo saklaw ng ICC, pero pagka ang humiling ay Interpol, ay susunod tayo sa Interpol. Ibibigay natin lahat ang gusto nilang arestuhin at dadalhin po sa ICC. Katarantaduhan, mga kabayan. Hindi ka na saklaw, hindi ka na miyembro, wala na silang jurisdiction sa bansa, pero ipadadala ka pa rin ng Pangulo. Kamukha ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Ibang klase po ang Pangulo po ng Pilipinas. Ganyan po katindi, mga katambay. Sumusunod po sa batas. At alam na alam po ng Pangulo ang batas pala, mga kabayan. Sa bibig na po nila lumalabas ang batas. At ang proseso ng batas, sa bibig na rin.
mga tambay. At alam din po nila na hindi na tayo kasapi at wala ng jurisdiction sa atin ng ICC. Alam naman nila. Kaya lang, sinusunod po ba nila? Wala po kasi isang salita ang Pangulo. Never pong nagkaroon po na isang salita ang Pangulo. Wala pong isang salita. Walang paninindigan po ang Pangulo. Komento ko po. Walang yagballs ang Pangulo ng Pilipinas. Komento ko po mga tambay. Walang yagballs. Walang paninindigan. Sa dami po ng sinabi niya na hindi siya susunod at hindi pwedeng makialam sa ating bansa ang ICC dahil hindi tayo miyembro nito. Pero lahat po nilamon niya. Nilamon niya po lahat. Pati po ang ginawa po, ang Pilipinas na po ang nagbigay ng mga sinasabing ebidensya sa ICC. Pilipinas pa daw ang nagbigay, mga tambay. At Pilipinas pa, gobyerno pa ang nag-push. Gobyerno pa ang tumulong para madala sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po yung katarantaduhan, kagaguhan at kabobohang ginagawa sa mga Pilipino. Sasabihin ng gobyerno, hindi na tayo saklaw, hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero ang ginagawa po ng gobyerno, napakasinungaling po. Napakasinungaling po yata nila. Pero gobyerno pa ang gumagawa ng paraan para madala ang mga politiko na kalaban nila. Katulad po ng mga Duterte na hadlang po sa kanilang pangarap na ang kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila ay isinesent pa, kusa pang hinahatid ng pamahalaan, mga tambay. Ganon po katindi ang batas. Wala pang martial law, pero ramdam mo na po na parang may martial law na sa ating bansa. Lalong-lalo po ang kapulisan kung paano po sila gumawa at mag-implement ng batas. Talagang sa kamay po nila, mga tambay. Hindi na uso ang korte-korte. Sila na po ang korte, mga tambay. Ibang klase, mga kababayan. Panoorin po natin ulit kung paano po mag-implement ang pulis at kung paano po sila magbigay ng respeto, lalong-lalo na sa mga Duterte. Kakalad ka rin, hihilahin. Ako ang masusunod. Ako na pinakamataas dito, mga katambay. At kung paano po nila ginipit ang pamilya, mga katambay. Panoorin po natin ulit. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ako maniwala ka, hihilain ko yan. Kaya ako magkakapag-imanas. Pero hihilain ko yan. So, President, ako kung masusunod dito ngayon, reklamo niya lang ako. Gusto niya kung sabi, para lang na Sino? Walang mas mata sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Direksyonin niya ako sa aeroplano? Yes. Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. Nakita nyo, matambay. Hihilahin ko yan. Ako masusunod. Ako na mataas dito. Wala na mas mataas sa akin dito. Ako na. Siya yung mataas dun eh. Ako masusunod. Walang proseso ng batas, mga tambay. Dadali mo basta-basta, mga tambay. Ganun po katindi ngayon, di ba? Yung sinasabi natin. Kaya nga po yung sinasabi ng Malacanang, talagang wala pong batas. Kahit po hindi ka saklaw ng ICC at hindi na tayo miyembro, walang due process, wala po silang karapatan sa ating bansa. Di po ba? Pero pagdating po sa pamahalaan, hindi po uso yun. Isesend ka pa rin nila kahit wala pong jurisdiction sa atin ng ICC. Ibibigay ka pa rin po sa ICC. Ganyan po katindi ang pamahalaan natin, mga kababayan. Ibang klase. Ito pa po. Tingnan po natin kung paano po. Dahil po pati po ang asawa po ng dating Pangulong Duterte ay kakasuhan pa po nila ng direct assault dahil daw po sa ginawa sa kapulisan. Pero yung ginawa po nilang pamumuwersa, panggigipit, mga kababayan, wala pong kaso yon. Hindi po dapat kasuhan sila sa ginagawa nila.
Pero pagka sila naman po ang ginawan mo, dapat po kasuhan ka pagka sila po ang ginawan mo naman ng sinasabing hindi raw maganda para sa kanila. Ganyan po mga kapulisan ngayon mga balat sibuyas. Akin na anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko. Akin na, halika dito na. Halika dito na. Akin na yung anak ko. Ito, hindi na yun. Gawin na na. Luwag na konti. Ano yung babae yan, ha? Na-separate na siya. Na-separate na. Separated na yan. Separated na, huwag nyo na rin, ha? Robin! Lalapit na. Relax. Sandali lang. Sineseparate na. Relax. Grabe po, di ba? Nakita niyo po, talagang batas militar, mga tambay. Grabe po sila mag-implement, mga tambay. Dating Pangulo yan. Dahil nga po, galing na po yan sa Malacanang, mga tambay. Galing na po sa Malacanang. Kahit po ano mangyari, hilingin ng Interpol, mga babayan, ay susunod po ang pamahalaan. Wala pong makakapigil. Kahit wala pong jurisdiction sa atin ng ICC, susunod pa rin po ang Pilipinas. Ganyan po katindi. Ito pong pamilya na ito ay napakatindi po, mga tambay. Panoorin po natin, mga babayan, ang mga may utang na loob ng pamilya. Are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobanon, ng mga Waray na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya doon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yon. At panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun! Ang malasakit! Saksi po ko sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Taga Davao, Mindanao, at dinasan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng pulugi. Kaya palakpakan mo natin si Mayor Duterte. A few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Ito, pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Yan po, mga tambay, ang pamilya po na marunong tumanaw na utang na loob at hindi po sinungaling. Hindi po mga sinungaling, meron po isang salita, may paninindigan at sumusunod po sa proseso ng batas. Yan po ang klase ng pamilya na yan, mga kababayan. Nakita po natin, mga kababayan. Kaya nga po yung ginawa po nila at ginagawa nila ay sila po ang nasusunod, hindi po ang proseso ng batas. Kahit po hindi na po tayo miyembro ng ICC, walang jurisdiction sa ating bansa ang ICC, wala pong pakialam at wala pong pake, mga tambay. Hindi po susundin yan ng Pangulong Marcos. Ang susundin po, yung kagustuhan po na Interpol, mga kababayan. Ganyan pong klase ang Pangulo ng bansa, mga kababayan. Iba na po ang takbo ng gobyerno natin ngayon, mga kababayan. Hindi na po malaya pa ba ang ating bansa? Ang ating bansa ba talagang umiiral pa ba ang hustisya sa ating bansa? Mga kababayan, sa tingin nyo po, nakakalungkot lang po ang nangyari sa atin. Dahil pa sa sobrang pamumulitika na ginawa nila. Sa sobra po, talagang demolition job. At syempre po, alam naman natin ang punot dulo nito, mga katambay. Kaya po napakahirap po nilang bigyan ng kapangyarihan. Pagka ganito po sila magpatakbo ng gobyerno,
Halos parang nasa kamay po nila ang batas. Napakahirap po itong bigyan ng napakatagal o na manatili po na wala na po sa parang hindi na natin sila papalitan. Forever na silang manunungkulan sa atin itong mga ganitong klaseng politiko. Ano po mangyayari sa atin? Ano po mangyayari sa ating mahirap pagka ganito po sila magpatupad ng batas? Nagpapasalamat na lang po si Kamanong at hindi po natuloy yung ginawa po nilang yung People Initiative, yung PI, para balangkasin ng saligang batas. Kung natuloy po pala yun at hindi napigilan ni dating Pangulong Duterte, ganito po pala talaga ang pagpapatakbo ng gobyerno na gagawin sa atin nitong mga ito. Buti na lang po, nagpapasalamat po ako, lalo kay dating Pangulong Duterte, na napigilan po na balangkasin po ang saligang batas natin. Yung ginagawa po nilang People Initiative, nagpapirma po yan, nagpapirma. Buti na lang po, nagpapasalamat po, magpasalamat po tayo sa dating Pangulong Duterte dahil hindi po natupad yung plano po nilang balangkasin. Kung nagkataon po, patay po tayo. Ganito po ang pamamahala at ganito po ang batas na ibibigay sa atin. Ang batas po ay pumapabor lang sa kanila. Hindi po pumapabor sa lahat ng Pilipino, mga katambay. Ganyan po kasi hindi naman nakita po natin yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, sa pamilya Duterte, kung paano harasin. Walang due process. Pero batas pa rin po nilang nasunod. Hindi po ba? Hindi po ba? Ganyan nakita natin Malayang bansa tayo niyan Malayang bansa tayo, mga kabayan. May freedom tayo. Pero yung kalayaan natin na bilang bansa at bilang Pilipino ay wala po. Hindi po nakita. Hindi po naramdaman at hindi po ibinigay sa pamilya Duterte. Puwersahan po, puwersahan. Parang kinidnap. Direktsya, mga tambay. Hindi ka man lang nakapagpaalam sa mga mahal mo sa buhay. Hiniwalay pa sa'yo ang pamilya mo. Hiniwalay mga tambay. Talagang ibang klase. Hindi ka kriminal nun. Wala kang kaso. Ganun po sila, mga babayan. Kaya po ano asahan natin. Pero baka naman akala ng Malacanang sa ginagawa po nilang ito, pang twist, pang takip sa mga problemang ginawa nila ng 3 taon. Hindi po nakakalimutan ng taong bayan yan. Never makakalimutan ng taong bayan ang ginawang 3 taon na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na dinala tayo ng 3 taong isang damukal na korupsyon. Hindi na makakalimutan ng taong bayan yan at yung 3 taong ginawang pamumulitika, demolition job sa mga Duterte, katulad nitong na ginawa nila, hindi na po makakalimutan ng taong bayan yan. Dinala lang tayo ng pamahalaan ng 3 taon. Korupsyon, di umano, at pamumulitika, demolition job sa mga Duterte. Yan po ang nakita. Ganyan po sila naglingkod sa atin. Ang problema ng bansa, kinalimutan na po nila ang kahirapan. Nagmamahalang bilihin, nagmamahalang bayarin, at ang problema natin sa korupsyon, kinalimutan na nila yan. Problema natin sa droga, sa krimen, terorista, kinalimutan na po yan. Ang importante po, demolition job sa mga Duterte. Pabagsakin po ang mga Duterte. Komento ko po, mga tambay. Pero wag po natin kalimutan, mga kabayan, ang isang damukal po na issue ng korupsyon. Istapa, pera ng bansa, PhilHealth, GSIS, SSS, PDIC. Ang pagbenta po nila ng ginto na hindi bababa ng 25 tons, mga tambay. Ang issue ng flood control, mga tambay. Maharlika Investment Fund at napakarami pa. Pati po ang kanyang hinahawakan na confidential intel fund na napakalaki. 4.5 billion isang taon. Napakarami pong issue, mga kababayan. Hindi po natin kakalimutan yan. At syempre po, meron pa rin pong issue ng dayaan. Magkakaroon daw po di umano pa ng malawak ang dayaan. Dahil nga po dito sa issue na kumakalat ngayon, sa issue po ng COMELEC at ni Attorney Respicio, mga tambay. Yan po ang mga issue. Talagang sa nakikita naman natin idagdag po natin. Sa ganito pong sitwasyon na kontrolado po nila ang bansa, kontrolado nila ang batas, talagang malaki ang posibilidad na kaya nilang kontrolin ang COMELEC sa darating na halalan. Dahil hindi naman sila sumusunod sa batas Kontrolado nila batas. Sila pa batas. Mga kababayan, nakakalungkot po, mga kababayan. Talagang ganun po.
Ipinakita po ng pamahalaan, mga kababayan, na ang ating bansa ay sunod-sunuran sa Interpol. Sunod-sunuran kahit na wala pong jurisdiction ang ICC, susunod at susunod ang Pangulong Marcos sa Interpol. Dahil po ito parte di umano ito ng demolition job sa mga Duterte. Parte, mga tambay, di umano. Mga kababayan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Hindi naman po magtatagumpay kailanman ang kasamaan. Never po magtagumpay ng napakatagal yan. May puno, may dulo po lagi yan. May hangganan po yan. Saka hindi naman po natutulog yun nasa itaas, mga kabayan. Hindi naman po natutulog yun. Alam po ang mga pinagagawa nila. Alam po lahat yan, mga kabayan. Hindi po magtatagumpay yan ng napakatagal. May panahon po. Lahat po tayo ay may panahon at may hangganan. Kaya po yung mga yan, may hangganan din po yan, mga kabayan. At demokrasyang bansa po tayo. Demokrasyang bansa. Pero pilit po nilang tinatanggal ang demokrasya sa ating bansa. Hindi naman po pahihintulot yan, mga kabayan. Kaya po, mga kababayan, isama po natin sa dasal na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po sa kanyang edad, mga tambay. At naniniwala naman po ang inyong lingkod, naniniwala naman po si Kamanong, pagka po ang proseso at tamang proseso ng batas, at batas talaga ang titingnan, ay makakauwi ang dating Pangulong Duterte. Makakauwi po yan. Dahil po marami na pong bansa ang kinu-question po ang ginawa ng ICC. Kinu-question po. Nandiyan na po ang Amerika. Nagsalita na rin po ang Pangulo ng Amerika na sa ginawa ng Pangulong Marcos. Nagsalita na po ang Amerika na hindi po nagustuhan ng Pangulo ng Amerika ang ginawa po ni Pangulong Marcos na ibigay o ipaaresto sa ICC. Dahil alam naman po ng Pangulo ng Amerika na hindi na po miyembro at wala na pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Alam na Amerika yan. Dahil mismo sila ay hindi miyembro niyan. Umalis din po dyan ang Amerika, mga kababayan. At nagsalita na rin po ang China. Mga tabay. Nagsalita na rin po ang maraming bansa. Ang Russia, nagsalita na rin po. At marami pa pong presidente ang nagsalita, mga kababayan. At kinukundina nila ang ginawa ng Pangulong Marcos. Wala tayong magagawa Nagkaroon daw tayo ng presidente na bangag, di umano. Nagkaroon daw po kasi tayo ng presidente na bangag, di umano. Gumagamit daw ng droga, di umano. Ano mapapala natin? Ano ang makikita natin sa presidenteng ganyan? Di yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Meron tayong presidente na weak. Ganun po talaga Muli po, mga tambay, maraming salamat po. Ingatan nawa. Mag-ingat po kayo ngayon, mga tambay. Mag-ingat po ngayon tayo sa ating bansa. Mag-ingat po tayo. Dahil mahirap na po. Nakita po natin kung paano magpatupad ng batas, lalong-lalo ang kapulisan. Kawawa po tayo sa kanila. Lalo tayo, mahirap. Kung yung dating presidente nga, nakita nyo kung paano po ginawa nila. Tayo pa kaya, mga kababayan? Tayo pa kayang mahirap? Kaya ingat-ingat po, mga tambay. Sa muli po, maraming salamat po. At lagi po tayong manalangin at magdasal na sana po tayo maingatan, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po. At thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Talagang ganun po. Panahon at panahon po nila ngayon. Pero darating din po ang panahon ng mga Duterte. Hindi naman po magtatagal yan. Dadapo po yan sa Malacanang. Paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.